Okay, thank you so much po. Please wait for your order na lang po to be ready. The payment is after you eat pa po. Nakangiti ulit nitong sabi sa amin at saka umalis na. Ilang minuto lang ay may waiter na dumating at binigyan kami nito ng tig-iisang baso ng malamig na tubig at mga kubyertos at plato. Familiar siya sa akin, sis. Naririnig kong bulong ng isang babae sa katabi naming table. Kaya naman napatingin ako rito. Umiwas ito ng tingin sa akin nang mapansin ko. I think siya nga yung CEO ng Puentes Miracles. Excited nitong usal. Kaya naman na-alarma ako at sinuot ang sunglasses ko dahil baka may iba pang makakilala sa amin. Napansin naman agad yun ni Denver at Thorn. Oh, who's she with? OMG, is that Denver from the band Black Roses? Oh my God! Hiyaw nito na medyo may kalakasan pa, kaya tumingin kami sa kanilang lahat at magalang silang pinatahimik. Hi! Nakangiting tura namin sa kanila at impit itong mga napatili. Nice to meet you po! Sabay-sabay nilang usal kaya naman napangiti kami. Hindi naman sila ng gulo gumawa ng eksena. Kaya laking pasasalamat ko dahil kung gumawa ito ng eksena ay baka magkagulo rito sa restaurant. At mapano pa kami? Hello again, ma'am and sir. Here's your order na po. Usal ng waitress at may kasunod itong waiter na tinutulungan din siyang ilapag ang mga pagkain sa lamesa namin. Nagpasalamat kami rito bago nagsimulang kumain dahil kumakalam na talagang sikmura namin. Halos 3 p.m. na yata at ngayon pa lang kami manananghalian. Sarap nito, boss. Tikman mo. Ngumunguy ang turan ni Thorn at naglagay ito ng crispy pata sa plato ni Denver, pati na rin sa akin. Ganon din ang ginawa namin ni Denver at nagpalitan kami ng mga ulam para matikman namin lahat. Sarap ng luto rito. Nakangiting usal ko habang sumusubo ng pagkain at tumangulang si Denver habang sunod-sunod din ang pagsubo nito ng pagkain. Matapos naming maubos ang pagkain namin ay nagbayad na rin si Denver dahil siya raw ang taya. Sulit ang presyo ng mga pagkain dahil na-enjoy namin at nabusog talaga kami sa servings ng bawat ulam at kanin nila. Lumabas na kaming tatlo sa restaurant pero biglang huminto si Thorn sa labas kung saan pwedeng magpa-picture. Picture tayo rito para may remembrance tayo rito sa restaurant. Nakangiti nitong usal sa amin kaya naman tumabi kami rito at nagpicture. Kala ko'y tapos na ito sa pagkuha ng mga litrato pero hinarap nito ang camera ng cellphone niya sa amin dalawa ni Denver. Upo kayong dalawa dyan, no? Ang ganda sa picture, dali. Very Instagrammable, ang ganda. Utos niya sa amin dalawa na kaagad naman naming sinunod ni Denver. Humawak sa bewang ko sa Denver at hinapit ako nito papalapit sa kanya. Kaya naman ngumiti na lang ako sa camera. Kung ano-ano pang pose ang pinagawa sa amin ni Thorn bago ako mairita sa kanya. Oh, mas lapit pa. Ha? Bagay talaga. Natatawang usal nito sa amin kaya hindi ko naman naiwasang mamula. Nakatitig pa sa akin si Denver kaya naman mas lalo lang akong nahiya. Naiilang ako. Pag-i-inform ako kay Denver at tumingin din sa kanya kaya umiwas na agad ito ng tingin sa akin. Pero nakangisi naman kaya nairita na naman ako dahil pinagtitripan nila akong dalawa ni Thorn. Okay na yun, tama na, ang OA na masyado. Usal ko kay Thorn at natatawa pa talaga ito sa akin bago kami umalis sa restaurant. Halos ilang oras din kami roon kaya hindi na gaanong maaraw. Sa pag-uwi namin ay si Thorn na ang nag-drive at nasa likod kami dalawa na sasakyan ni Denver. Nakabukas ang bintana kaya naman nakatingin ako sa mga nadaraanan namin. Ang ganda talaga rito sa Batangas. Nakangiting usal ko at tumango naman si Denver sa sinabi ko. Nakatitig ito sa akin at saka matipid na ngumiti. Kung pwede lang na dito na lang ako buong buhay ko sa Batangas ay gagawin ko ito. Kung pwede lang sana kaso alam kong hindi pa pwede. Hindi ko pa kayang manatili rito. It's very beautiful. Usal nito kaya naman ibinalik ko na ang tingin ko sa bintana dahil hindi ko alam kung ako bang sinasabihan nito ang tanawin namin. Namula na lamang ako at hindi na lumingon pa kay Denver dahil baka inisin lang ako nito. Mabilis ang naging biyahe namin pabalik ng beach. Wala pa nga yatang 20 minuto ang pagmamaneho ni Thorn kanina dahil nagmamadali raw ito at gusto nang tawagan si Chloe. Nandito na tayo. Tawag muna ako sa baby loves ko sandali. Paalam nito sa amin ni Denver kaya naman natatawa kaming tumango sa kanya. Tumakbo na agad ito sa kung saan habang may dinadial na number sa phone niya dahil medyo mahirap sumagap ng signal dito sa tabing dagat. Naiwan kaming dalawa ni Denver. Kaya naman nagkatinginan kami at ngumiti sa isa't isa. Walang nagsasalita sa amin pero pareho lang kaming mabagal ang lakad sa kung saan. Hindi ako naiilang sa kanya o natataranta na gumawa ng pag-uusapan naming dalawa.
Dahil para bang pareho namin gustong maglakad lang habang pinagmamasdan ng magandang tanawin namin dito sa pinong buhangin at sa maalong dagat. Upo muna kaya tayo banda roon. Gusto mo bang manood ng sunset? Tanong ko kay Denver habang itinuturo ang magandang pwesto kung saan namin masisilayan mamaya ang magandang paglubog ng araw. Halos mag-aalas 4 na rin kasi ng hapon kaya kaunting oras na lamang ay bababa na ang araw. Tumango lang sa akin si Denver at sabay kaming umupo nito sa buhangin. Naka-maxi long dress na kulay sky blue naman ako ngayon, kaya ayos lang sa akin kahit yumakap pa ako sa tuhod ko. Why did you say yes to me, Caprice? Pag-imik ni Lance, kaya naman napatingin ako rito. Nakatingin na pala ito sa akin habang pinagmamasdan ko ang dagat. Kaya itinagilid ko ang aking ulo sa pagkalito sa tanong nito. Aha? What do you mean? Why do you want us to do this? Why do you want to forget everything while we're here for a while? May maamong ekspresyong tanong sa akin ni Denver na ikinangiti ko naman. Ibinalik ko ang aking tingin sa dagat bago sumagot sa mga tanong niya. I'm just prioritizing my feelings now, Denver. Nakangiting usal ko at itinukod ko ang magkabilang kamay ko sa buhangin dahil nangangawit na ako sa pagyakap ko sa aking mga tuhod. I've been putting the stupid mind first every fucking time. I don't want to live like a dead person. I feel like I'm about to be unable to use my emotions well anymore. That's why you are okay with the setup? Yes, let's just say I want to feel things again. Nakatitig sa mga mata ni Denver na turan ko at hindi ko maiwasang mapatingin sa mga labi nitong namumula at basa pa. Why? Does your husband don't make you feel things anymore? Seryoso nitong turan sa akin kaya naman nasamid ako sa sarili kong laway dahil sa pagkabigla sa sinabi nito. What the heck? Husband? What? Sunod-sunod na tanong ko kay Denver habang ang ekspresyon ko ay kitang-kita na nalilito ako sa mga sinabi niya sa akin. The man I met earlier. Come on, hindi naman tayo na disgrasya kanina, Caprice. Pati ba naman ang anak mong babae kanina nalimutan mo na kaagad? Naiirita nitong sabi sa akin kaya naman hindi ko na napigilang matawa na mapagtanto ko na kung sino ang sinasabi niyang asawa at anak ko. Yung batang babae ba na nagbigay sa'yo ng stick o? Yun ba yung sinasabi mong anak ko? Oo, yung cute na babaeng bata kanina. Tapos yung sinasabi mong asawa ko ay yung sumundo sa aming dalawa kanina? Natatawa kong tanong sa kanya at kumunot ang noo ni Denver dahil sa ginagawa kong pagtawa sa kanya. Okay, are you joking around? Bakit sa akin mo tinatanong kung sinong asawa at anak mo? Dapat alam mo yan. Gagawin mo pa talaga akong paramour mo. Luluyan na akong humagalpak ng tawa dahil sa mga sinasabi sa akin ni Denver. Galit na ang itsura nito dahil hindi na ako makahinga kakatawa sa kanya. Ano bang sinasabi mo dyan? Pinsan at pamangkin ko yun eh. Ha? That's your cousin and niece? Gulat niyang sabi sa akin. At tumango naman ako sa kanya at nagpaliwanag. I don't have a husband nor a child, Denver. What are you thinking? And excuse me, why would I dare to make you my paramour, ha? Namamanghang tanong ko kay Denver at umiwas na lang ito ng tingin sa akin. Kaya naiiling akong ngumisi rito. I just want to clear things out since it's been a long time since I've talked to you this long and this close. Bulong nito kaya natigilan ako dahil ramdam ko ang pagkalungkot sa boses ni Denver. Tumikhim ako at tinapik ang likod niya para tumingin siya sa mga mata ko dahil umiiwas pa rin ito ng tingin. Let's just enjoy every minute together, okay? Nakangiting usal ko sa kanya at tumango naman ito sandali at saka humawak sa mga kamay ko. Sandali pa akong napatitig sa mga kamay namin magkahawak dahil para bang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Sa tinagal ng panahon ngayon ko na lamang naranasan ulit ang ganitong kabilis na pagtibok ng puso ko. I'll savor every moment with you. Good. Who knows what's waiting for us in Manila, right? Are you coming with me, Denver? Mahinahong tanong ko kay Denver matapos akong tumayo dahil wala na ang araw. Dahil tapos na ang sunset. Tiningala muna ako ni Denver bago rin siya tumayo mula sa pagkakaupo. Where are you going? Hindi na kasi ako nakaabot sa huling simbang gabi kanina eh. Pero balak ko sana magsimba pa rin dun sa malapit. Sama ka ba sa akin? I'll go with you. San bang simbahan tayo pupunta? Ikaw bahala, basta ikaw kasama ko.
Pang-iinis ko kay Denver at bumuntong hininga naman ito kaya pinalo ko ito sa dibdib niya dahil nakakatawang ekspresyon nito. Dun sana sa Calaruega Church? Okay, I'll just quickly wash up and then let's go. Same lang din ako, maliligo rin muna ako, puntahan na lang kita rito kapag nakaayos na ako. Mabilis lang naman ako kumilos. Okay, see you later. Usal ni Denver sa akin kaya naman tumalikod na ako sa kanya at nagpaalam na para umuwi muna ng bahay. Nakita ko sila Tita Wilma na naghahapunan na, kaya naman nagmano muna ako sa kanila at nagpaalam na magsisimba lang ako sandali. Magsisimba ka ba talaga? Nagtatakang tanong ni Aristopane sa akin habang nagdududa itong tumingin sa buong itsura ko dahil kakatapos ko lang mag-ayos para magsimba. Oo, bakit? Hindi ba halata sa akin na nagsisimba ako? Oo, pero bukod pa ron, bakit ang garbo naman ang postura mo? Magsisimba ka ba talaga makikipag-date? Kunwari ka pa eh. Nagdududa talaga nitong tanong sa akin. Kaya naman pinalo ko ng mahina ang suklay sa noo niya at napahawak naman ito doon. Makikipag-date ka agad? Sa tingin mo ba magsisinungaling ako about sa pagsisimba ha? Sira ulong to? Umiirap na sagot ko sa kanya at dinuro nito ang bibig ko. Oo, magsimba ka na para mabawasan naman ang kasalanan mo rito sa mundo. Pasmado ng bibig palaging nakamura sa akin. Kuruting kita sa singit dyan eh. Nakakagat pa sa labing tura ni Aristophanes na para bang gigil na gigil talaga ito sa akin. Nagpaalam na lang ako sa kanilang lahat at lumabas na sa bahay para puntahan si Denver sa kanila. Hindi na ako pumasok ng mansyon dahil nakasandal na ito sa gate nila at hinihintay na ako. Napangiti ako nang makitang ternong suot naming mga damit. Naka-polo shirt si Denver na kulay beige at naka-white pants ito. Kaya ang sobrang puti nitong tingnan ngayong gabi. Ako naman ay naka-white blouse at beige long skirt. Kaya naman para bang pinagplanuhan namin dalawang isusuot namin ngayon. We are matching, ha? Nakangiting po na ni Denver sa amin. Kaya naman kumunyabit na ako sa braso nitong inalok niya para alalayan ako sa paglalakad sa buhangin dahil nakasandals ako at mahirap maglakad. You look so good. Nakangiting papuri ni Denver sa akin habang titig na titig ito sa akin. Kaya naman ngumiti rin ako rito pabalik. As usual, you're getting more handsome day by day. Kumindat pang usal ko kaya napakagat sa kanyang labi si Denver para pigilan ang paglawak ng ngiti niya. Inalalayan ako nito hanggang sa sasakyan at pinagbuksan na rin ako ng pintuan ni Denver. Kaya naman nagpasalamat ako rito. Bago ito umikot papuntang driver's seat. Ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Usal ng pari sa amin. Kaya naman nagsabi ako ng peace be with you sa katabi ko sa kaliwa at nang humarap ako kay Denver ay ganoon din ang ginawa ko. Tumingin lang sa akin si Denver at dahan-dahan itong ibinaba ang mukha niya papalapit sa akin. Kaya naman nagtaka ko rito. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ko rito pero umiling lang ito sa akin at saka nagsalita. Peace be with you daw, sabi ni Father. Pagtuturo nito sa kaliwang pisngi niya, kaya naman nanlaki ang mga mata ko at tinulak ito para umayos siya ng tayo. Natawa na lang ito sa ginawa niya, kaya naman nag-focus na ulit kami sa misa. Wala pang ilang minuto ay natapos ng misa at lumabas na kaming dalawa sa simbahan ni Denver. Ang ganda talaga ng simbahan na to, kaya naman inilabas ko agad ang cellphone ko at pinicturan ito para kahit nasa malayo ako'y makikita ko pa rin ang ganda nito. Napatingin ako kay Denver na nakataas din pala ang cellphone niya. Pero nakatapat naman sa akin. Ngumiti ito sa akin bago tumigil sa pagkuha ng mga litrato ko. Kaya lihim din akong napangiti at pasimpleng kumuha rin ng mga litrato niya. Let's go. Saan tayo pupunta ngayon? Tara muna ron sa mga tiyangge. Nakangiti ako kay Denver at tumango naman ito sa akin. Bago tuluyan nagpahila sa akin sa isang mahabang linya ng mga tindahan o stalls ng mga pagkain. Sa tuwing buwan ng Desyembre lamang nabibili at matitikman. Wow, ang sarap ng bibingka, Lance. Natatakam na turan ko kay Denver at kaagad akong bumili dahil matagal ko na itong cravings. Ilang taon na rin kasi kaming naglagi sa Thailand at wala namang bibingka roon. Isa nga pong bibingka, Nay. Anong sayo? Anong gusto mo? Kumakain ka ba ng mga ganito? Oo, favorite ko yung puto bongbong. Nakangusong turan ni Denver sa mga gawaan o molde ng mga puto bongbong, kaya naman napatango na lang ako sa kanya. Good choice. Isang order din po ng puto bongbong, Nay. Nakangiting usal ko sa tendera ng bibingka at puto bongbong. Wala pang ilang minuto na ibigay na agad nitong binili namin sa tindahan niya. Kaya naman umalis na kami ni Denver doon dahil maraming taong gustong makabili. Hanap muna tayo ng upuan sa gilid ng church.
Suhestyon ko kay Denver kaya naglakad pa kami sandali para maghanap ng mauupuan. Saktong may nakita kaming bench pero natigil naman ako sa paglalakad dahil sa nakita kong tinitinda ng matanda. Do you want that luminous balloon? Tanong sa akin ni Denver kaya napabalik ako ng tingin sa kanya at umiling kaagad. Hindi, napatingin lang ako. Ang ganda kasi. Bati ko sa transparent na lobo na may bulaklak sa loob nito. May pailaw rin ito sa paligid ng lobo, kaya naman ang ganda nitong tingnan. You can't even take your eyes off of it. I'll buy you one. Uy, wag na, Denver! Pagpipigil ko kay Denver pero dumiretso na agad ito sa matandang nagtitinda para pumili ng lobo. Ako naman ay umupo na sa bench dahil baka maunahan pa kaming dalawa dahil maraming tao ngayon. Ang lawak ng ngiti ko habang papalapit sa akin si Denver na hawak-hawak ang lobong umiilaw. Ang ganda pala talaga. Just like you. Pambobola ni Denver sa akin habang inaabot nitong lobo sa akin. Kaya naman namangha ako dahil ang ganda talaga nito lalo na sa malapitan. Pinicturean ko ito at nasa background pa si Denver. Kaya ang ganda ng kinalabasan ng picture. Thank you. This made my night. Sinserong pagpapasalamat ko kay Denver. At napangiti naman ito habang nakatitig sa akin. Kinain na namin dalawang binili naming bibingka at puto bongbong. Masasabi kong ganoon pa rin ang lasa nito. Wala pa rin itong pinagbago katulad ng dati. Dahil masarap pa rin ito at walang katulad para sa akin. You know what, Caprice? This feels so weird at the same time. Nostalgic. Namamanghang tura ni Denver sa akin kaya naman kumunot ang noo ko at tinanong ito kung anong nais niyang ipahiwatig sa akin. Anong ibig mong sabihin, Denver? I feel like we are on the courtship stage and this feels so nice. Something has been touched in my memories. And it keeps on playing in my head. Naiiling na usal ni Denver sa akin kaya naman hindi ko maiwasang maging emosyonal sa sinabi nito. Para bang hinahaplos ang puso ko sa mga sinabi nito sa akin. I'm so happy to be with you right now, Denver. Totoo at senserong sabi ko kay Denver dahil para bang nanumbalik ang saya at ligaya sa aking katawan. Para bang nakabalik na ako sa lugar kung saan naman talaga ako nararapat na manirahan. Para bang nakauwi na ako at alam kong panatag at ayos ng magiging buhay ko habang nakatitig ako sa mga mata ngayon ni Denver. Nasa bisig na naman ako nito. Unti-unti na naman akong nagiging komportable sa piling nito. I'm so glad to hear that, Caprice. Our feelings are very mutual. Thank you sa pagsama sa akin ngayon, Denver. Masayang pagpapasalamat ko kay Denver habang naglalakad kaming dalawa ngayon sa buhangin. Umuwi na kaming dalawa matapos naming maubos ang mga binili naming bibingka at puto bongbong. Dahil ilang oras na lamang ay magpapasko na at kailangan ko nang umuwi. Dahil baka hinihintay na ako nila Tita Wilma. Hawak ni Denver ang mga sandals ko at suot kong tsinelas niyang galing sa sasakyan niya. Dahil nahihirapan na ako sa paglalakad sa buhangin. Dahil ang manipis na takong ng sandals ko ay lumulubog sa buhangin. Thank you rin sa pag-invite mo sa akin to go to church with you even if I rarely go to it now. May tipid na ngiti nitong sabi sa akin kaya naman sa sobrang komportable ko sa kanya ngayon ay kumapit ako sa kaliwang braso nito upang mas maging magkalapit pa kami. Dito na lang ako, pahinga ka na. Usal ko kay Denver at huminto na ako sa harapan ng mansyon nila. Pero nagpatuloy pa ito sa paglalakad niya. Kaya naman naglakad na rin ako dahil baka makaladkad ako nito. I'll walk you home. It's too dark here. Ayos lang. Maliwanag naman to oh. Binilhan mo pala ako ng flashlight eh. Natatawang sagot ko sa kanya habang iwinawagayway ang umiilaw na lobo. Kaya naman naiilig na lang ito sa akin. Para sure, ihahatid na kita. Pagpapaliwanag dito sa akin. Kaya naman tumango na lamang ako at sumunod sa paglalakad niya. Mabilis lang kaming nakarating sa tapat ng bahay nila Aristophanes. Kaya naman humarap na ako kay Denver. Gusto mo bang pumasok? Tanong ko kay Denver habang nakaturo sa pintuan ng bahay na nakasara na ngayon. Dinig na dinig dito sa labas ng bahay ang ingay galing sa speaker dahil nagpapatugtog na sila Tita Wilma. I think next time na lang. Nahihiya nitong sagot sa akin saka kumamot sa batok niya. Kaya naman tatawa ko tumango na lang din dahil baka naiilang ito at may okasyon nga sa bahay. Thank you. Muling pagpapasalamat ko habang nakatingin kay Denver na matiim din ang titig sa mga mata ko. Tumango ito sa akin para sabihin pumasok na ako. Kaya tumalikod na ako sa kanya. Sumulyap muna ako kay Denver at kumaway rito bago tuluyang pumasok sa bahay. Pagkapasok ko pa lang sa pintuan ay nakatitig na silang lahat sa akin at mukhang kanina pa ako inaantay ng mga ito. Tagal mo namang magsimbang gabi ate ko. Nagwalis at nagligpit ka pa ba ron sa simbahan?
Masungit na tanong sa akin ni Aristophanes habang nagmamano sa akin ng mga anak niya. Ako naman ay dumiretso kay Tita Wilma at Tito Pat para magmano rin sa mga ito bago ako sumagot kay Aristophanes. Pasensya ka na ha, may maganda ka kasing pinsan kaya ka ganyan ka overprotective. Mapang-inis na sabi ko kay Aristophanes at umirap naman kaagad ito sa akin. Ako? May magandang pinsan? Kaya ako overprotective? San bandang maganda dyan? Malamang buong muka ang maganda. Che? Tanong nito sa akin habang sinusuri ang mukha ko kaya naman pinalo ko ito sa braso niya para tigilan na ako nito sa kakainis niya. Oh my gosh! Tita Samantha, where did you buy that? Hiyaw ni Aria sa akin habang tumatalon ito at nagpapapalakpak pa. Nakatitig ito sa lobong umiilaw na hawak ko. Kaya naman inabot ko ito sa kanya at napatili pa ito sa tuwa. Someone bought it for me, but you can have it. Ayang, nakangiti kong usal sa kanya at lumawak palalo ang ngiti ng batang babae sa akin. Pinisil kong pisngin ito dahil sa sobrang tuwa ko kay Aria. Thank you po, Tita Samantha. I will share this with Kuya Ariel po. Speaking, gising pa rin palang mga angels dito sa bahay. Masigasig kong puna kila Ariel at Aria. Napanay ang sayaw sa pinapatugtog ni Aristophanes na kantang mga pampasko. Pawis na pawis ng mga ito kaya naman nagtatawanan na sila Tita Wilma dahil silang naging mga performer ngayong gabi. Hanggang mamaya po, gising kami. Confident na usal sa akin ni Ariel kaya naman tumango na lang ako sa kanya at humalik sa pisngi nilang dalawa ni Aria dahil umaalog ang mga pisngi nito habang tumatalon kasabay sa rhythm ng kanta. Merry Christmas everyone! Hiyaw ni Ariel at Aria kaya naman nagpalakpakan kami lahat dahil nagpa-practice na talagang mga ito para mamayang 12:00. Pero alam naman nating lahat na bago pa pumatak ang hating gabi ay makakatulog na silang dalawa sa sobrang pagod nila ngayon sa pagsayaw.